Welcome po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito po tayo ngayon sa aklat ng Deuteronomio 30:15-20. Tumayo kayo sa mga kanto at magbutit kayo ng mabuti. Magsanong kayo kung ano ang dati at mabuting daan at doon kayo dumaan. Jeremiah 6:16. Kasama ang Diyos. Matapos ang araw ng pagkakasakit at biglang taas ng lagnat, kinakailangan na dalhin ang asawa ko sa ospital. Nagtagal kami roon ng higit sa isang araw, bumuti siya unti-unti. Ngunit hindi pa rin sapat upang pauwiin. Dahil dito, hinaharap ako sa isang mabigat na desisyon. Matili sasabihin ang aking asawa o tumuloy sa isang mahalagang biyahe para sa trabaho kung saan maraming tao at proyekto ang maapektuhan. Tiniyak ng asawa ko magiging maayos siya. Ngunit hati ang puso ko sa pagitan ng Biblia at tungkulin. Sa Biblia, laging kailangan ng bayan ng Diyos ang kanyang paggabay sa mga mahalagang desisyon sa buhay. Ngunit madalas, hindi na sisunod ang kanyang mga utos. Kaya inikaya sila ni Moses na piliin sana ninyo ang buhay sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan. Deuteronomio 30:19. Makalipas ang panahon, nagbigay din ng paalala sa propeta Jeremiah sa mga naliligaw na landas. Hinikayat niya silang sumunod sa Diyos. Tumayo kayo sa mga kanto at magbasid kayo ng mabuti. Magtanong kayo kung alin ang daan at mabuting daan at doon kayo dumaan. Jeremiah 6:16. Magsisilbing gabay para sa atin ang salita ng Diyos at ang mga nakalipas na pagtustos at pagtulong niya sa atin. Sa aking pagdesisyon, inisip kong nakatayo ko sa isang sangandaan. Sinubukan kong gamitin ang kurungan ni Jeremiah, kailangan ako ng aking asawa. Kailangan din ako sa aking trabaho. Bigla tumawag ang aking supervisor at inikayat ako matili sa bahay. Huminga ako ng malalim at pinalapos ang mata ang Diyos sa kanyang gabay. Hindi man lang malinaw ang direksyon ng Diyos, ngunit tiyak na darating ito sa panahong nasa sangandaan tayo. Manalangin tayo sa Diyos para sa kanyang paggabay. Purihin po ang Panginoon. Purihin po ang mga salita niya.